Isa sa mga pinakamalaking problema ng mga Pilipino pagdating sa money is hindi nila alam yung gagawin sa pera nila. Or I mean, hindi nila alam kung kasya ba yung income na natatanggap nila sa pang-araw-araw nilang gastusin. And majority ng mga Pilipino is hindi nga nila alam kung anong bracket sila pagdating sa income. And this is not solely based on my opinion kasi I've been in the industry for 5 years. And majority ng mga nakakausap ko, hirap sila na to commit on a monthly basis, whether it's a plan or pagdating sa investments. Kasi nakikita nila to as hindi pa kailangan as the moment or as the time na nakakausap ko sila. Isa rin sa struggles nila is hindi nga nila alam kung saan nila kukunin yung pambabayad nila on a monthly basis. Minsan nga, kulang pa yung income nila do sa expenses nila every month. Tumanggap sila ng sobrang dami ng obligation na minsan abunado pa or nang kailangan talaga nilang mangutang. Pero paano mo ba malalaman na mayaman ka kung dito ka namumuhay sa Pilipinas? Naglabas si Philippine Star ng isang article at sinasabi dito na at least 240,600 kailangan income ng family nyo para makonsider kayo na rich. Dito sa article nakalagay din na low income kayo but consider not poor kapag nasa around 24,000 yung income ng family nyo per month. And nandun yung problema. Kasi majority ng mga Filipino is around that range yung income nila per month. And majority ng Filipinos na nasa income group na to is wala man lang enough na protection. Protection I mean kapag nagkasakit ka, na-aksidente ka, syempre dun nyo pa rin kukunin sa income nyo yung ipanggagastos nyo sa pagpapagaling nyo. Pero what if lang naman there is a product na hindi mo na kailangan kumausap ng financial advisor. Pwede mong bilhin through online at makukover ka up to 1 year. Yun na yung magiging protection mo in case ng accident, ng illnesses. At hindi mo na kailangan kunin yung panggastos nun sa income ng family nyo. Kasi merong policy si FWD na tinatawag na The One. Ginawa ko lang siya through online and yung policy ko is worth 500 pesos lang. Covered na ako ng 1 year nun. Ikaw ba? Kung pasok ka dun sa sinasabi ng Philippine Star na low income but not poor and yung range ng sahod mo is around 24,000, naisip mo na ba kung saan ka kukuha ng panggastos in case na ma-accident ka or tamaan ka ng sakit? Kasi ang question lang naman sa mga gantong product is, gusto mo ba manggaling pa sa sarili mong bulsa yung panggagastos mo? O sa isang company na pwede ka naman bumili ng product nila sa maliit na halaga? Think about it. Ako nga pala si Cian. I'm providing quick fix to your money problems. Yun lang.